background. So kung talagang totoo na nagmamahal ka sa bayan, pasabi-sabi ka pa, mahalin natin ang Pilipinas, pero eto ka, nag-hold on ka dyan sa Department of Education, nag-hold on ka dyan, dahil sa ganyan? Dahil sa ganyan? Dahil sa napakalawak na scope ng Department of Education, dahil pwede mong magamit sa mga susunod na eleksyon? Ganyan talaga ang iisipin ng mga tao sa iyo. Kasi nagpapakapal ka ng mukha mo. Nananawagan ang mga Pilipino, ang mga taong bayan nananawagan na umalis ka na dyan. Magkaroon ka naman ng kahit kaunting delikadesa, voluntary resignation dapat ang gawin mo, pero hindi mo ginagawa kasi nga makapal ang mukha mo. Kaya hindi mo masisisi kung ang mga tao ay sasabihan ka na makapal ang mukha mo dahil sa totoo lang, makapal naman talaga yung mukha mo. Wala kang delikadesa. Dahil kung meron kang delikadesa, noon pa lang, nung tinitira ng iyong ama at ng iyong mga pamilya si PBBM, noon pa lang sana umalis ka na. Pero hindi ka umalis sa DepEd kasi nga makapal ang mukha mo. At pumupunta ka pa nga sa rally at sinasabi mo pa, ako'y natutuwa dahil merong mga ganitong klaseng mga pagkilos, napapahayag natin yung mga hello, may video niyan, hindi fake news yan, may video niyan, gustong-gusto mong pumunta doon sa rally, tuwang-tuwa ka, ikaw ay sumusuporta kay Kibuloy at sinasabi mo pa na ang ginagawa ngayon ay isang pandarahas. Hindi patas at isang pandarahas. Hello, nasa gobyerno ka ng ating Pangulo. Pagkatapos sasabihin mo yan? Kapal na mukha mo, Sara Duterte. Sobrang kapal na mukha mo. Incomparable. Wala, hindi ko maikukumpara kahit kanino. First time in the history of the Philippines na nakakita ako ng isang politiko na grabe ang kapal ng mukha. Sobrang kakapalan ng pagmumukha. Ikaw yun, Sara Duterte. Wala pa akong nakitang politiko na ganito. Kahit nga noon kay Ninoy Aquino, nagalit kay President Marcos, kahit si Ninoy Aquino, mga kaibigan, hindi ko nakitaan ng ganito kakapal na mukha. Dahil kahit si Ninoy Aquino noon, anong ginawa niya? Mga kaibigan, nung pinapunta siya ni President Marcos sa Amerika para magpa-bypass operation, sumulat pa si Ninoy Aquino ng pasasalamat. At sinabi niya, kung siya ay makakabalik pa at magkikita sila, ay makakapagpasalamat siya ng personal. Di ba? Pero itong si Saramaw, sobrang kapal mukha, mga kaibigan, ininsulto pa ang ating First Lady, Lisa Marcos. Nasabi ko nga sa inyo kung kayo, mga kaibigan, ininsulto nyo ang asawa ng inyong boss, kinabukasan, meron pa ba kayong trabaho? Malamang wala na kayong trabaho kinabukasan dahil malamang pinalayas na kayo ng boss nyo. Insultuhin nyo ba naman yung asawa? Hello? Merong isang tanga na didishit nagsabi sa akin, hoy, hindi boss ni Sara si BBM. Tanga na didishit tanga. Napakatanga mo. Bakit mo masasabing hindi boss ni Sara si PBBM? Ito sasabihin ko sa'yo. Si Sara Duterte, matatawag natin na boss niya si PBBM. Bakit? Diba? Inappoint siya ni PBBM sa kabinete ni PBBM as DepEd Secretary. Boss niya si PBBM. Diba? Kahit saan mo tingnan yan, kahit sino ang tanongin mo dyan na matino ang pag-iisip, wag lang didishit Boss niya si PBBM dahil inappoint siya ni PBBM as DepEd Secretary. Sabi nga, di ba, ang cabinet member, pag sinabing cabinet member ka ng Pangulo, parte ka ng political family ng Pangulo. Kapamilya ka. Pero, nangyari mga kaibigan, sa sobrang pagkatraidor ni Sara Duterte, hindi niya naiisip yun. Nakapamilya siya ng Pangulo. Na parte siya ng pamilya, ng political family ni PBBM. Hindi niya naisip yun. Kasi nga, ang kapal na mukha walang kahihiyan. Traidor. Diba? Traidor na nga sa bayan, traidor pa sa boss. Diba?
At isa pa ha, bakit gusto kong maalis na si Sara Duterte? Mga kaibigan, ang sinasabi ko nga sa inyo, ang isang DepEd Secretary dapat nagmamahal sa bayan. Tunay na nagmamahal sa bayan dapat, mga kaibigan. Tunay ha, tunay. Hindi yung nagkukunwari. Hindi yung nagmamahal kuno. Pero hindi naman totoo. Dapat tunay, mga kababayan. At isa pa ha, dapat yung West Philippine Sea na yan, mga kaibigan, nilalagay yan sa curriculum ng ating mga learners. As early as kindergarten, dapat nilalagay yan at itinuturo yan sa paraan na maiintindihan ng kindergarten. Madali lang yan eh. Oh, bilang isang guro, gumagawa ako ng mga visual aids, gumagawa ako ng mga teacher's aids material noon. Oh, madali lang yun eh. Drawing ka lang dyan ng mapa ng isla natin. Tapos, eto, West Philippine Sea. Ayan, ito parte na yan. Eto, yung West Philippine Sea. Andito yung ating EEC. Ituturo mo lang siya ng Ayan, eto, sa atin yan atin yan. Tatandaan nyo, mga bata, atin ito, no? Ipaglalaban natin dapat to. Yung makukuha natin dyan ng mga isda, pag may makuha tayo dyan ng mga natural gas, o oil, atin yan. At wag natin hayaan na kahit sinong mga bansa ay aangkinin yan, atin yan, no? As early as kindergarten, dapat itinuturo na yan para hindi tayo magka-problema na merong mga Pilipino na walang alam at sinasabi pa na yan daw ay sa China. At sinasabi pa na wala naman talagang West Philippine Sea noon na nag-aaral ako, wala naman talaga. Hello? As early as yung Velarde map na tinatawag, yung napaka-old na map na yan, andoon na yan, pero iba pa ang pangalan. Kailan na bago yan? Noon sa panahon ni Pinoy, nung pinaglalaban ni Pinoy yan noon, yung siya ay gumawa ng West Philippine Sea Task Force, no? Sa Task Force for West Philippine Sea. Noon, mga kaibigan, binago ang pangalan yan, ginawa ng West Philippine Sea. Mabuti pa nga si Pinoy. At least, di ba, nanindigan siya na talagang atin yung West Philippine Sea. Ngayon, pag alis si Pinoy, pagdating ni Duterte, dumating naman yung ruling. Kinakatigan tayo na atin nga yung West Philippine Sea, na tayo ang may karapatan. Ang tanging dapat lang gawin ni Duterte, i-implement niya kung ano yung ginawa ni Pinoy, ipa-implement niya ngayon. Kaso ang ginawa ni Duterte, ay hindi, basura lang yan. Papel lang yan, lamukusin, basura yan. Kaya naman pala, mga kaibigan, mayor pa lang pala siya, meron na silang agreement. Yung kanilang Davao City, pinapattern pala, sister city pala ng Xinjiang, di ba? Xinjiang province ng China. Pinapattern pala doon ang Davao. At noon pa lang pala na mayor pa siya, meron na pala silang ginagawa dyan na pinapapasok yung mga Chinese nationals dyan at hindi sila naghihigpit. Basta mga Chinese nationals, hindi sila naghihigpit. Kaya mga kaibigan, alam nyo, ang laki talaga ng nagawa ni Duterte na kasalanan sa bayan natin. Bakit nagkakaganito na yung bayan natin ngayon? May mga Pilipino na, kita mo sa TikTok kahapon may nagla-live, mga kaibigan. Sa TikTok may nagla-live siya. Nag-follow sa akin yun no? Hindi ko na sasabihin kung sino, no? Nag-follow siya sa akin. Mga kaibigan, sabi niya, okay lang naman daw kung made in China ang puso niya. Take note. Okay lang naman daw kung made in China ang puso niya. At least wala naman daw siyang sinasagasaan. Para sabihin mo yun, hindi mo ba, hello, wake up, hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Pag sinabi mo kasing made in China ang puso mo, ibig sabihin, inaamin mo na hindi ka maka-Pilipino, na ang puso mo not belong to the Filipino people, not belong to the Philippines, but to Chinese people and China. Kaya naman pala ganito sila makapagtanggol sa China kasi aminado naman pala sila na ang puso nila ay makapili. Sila ay may pusong China. Mga made in China. Kaya naman pala ganito ang mga DD sheets na talagang hayagan, na talagang binabastos nila.
yung ating bansang Pilipinas at wala silang pakialam kahit mawala sa atin ang ating mga EEZ, mawala sa atin yung ibang ating mga karagatan kasi aminado sila na sila ay mga pro-China. Ang puso daw nila ay made in China. Sabi ko nga, nawindang ako, hello. Talagang hayagan na ang pagiging traidor sa bayan, ang pagiging makapili. Eh, kung gusto niyo man pala talaga ng naging made in China ang puso niyo, umalis na kayo dito. Mga bugok. Mga, ang sarap niyong murahin. Diba? Umalis na kayo sa Pilipinas. Mga bugok, mga traidor sa bayan. Wala kayong silbi dito sa Pilipinas. Pampagbulo lang kayo dito. Doon na kayo sa China. Mga gonggong. Diba? Ano ginagawa nyo dito sa Pilipinas? Pampagbulo lang kayo. Doon kayo sa komunistang China. Mga gago kayo. Pasabi-pasabi pa kayo. Naggalit kayo sa NPA. Galit kayo sa mga komunista. Mga tarantado. Mga bugok. Pagkatapos, aminado kayo. Made in China. Ang puso nyo. Mga gunggong. Diba?